Sa ating balitang, pulis, arestado ng NBI sa kasong illegal investment scheme ang isang babaeng negosyante sa Quezon City. Sinasabing karamihan sa mga biktima ng suspect ay mga retiradong opisyal at tauhan ng AFP. Gayon din ang mga biyuda ng mga sundalo. Detalye sa live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads. Yes, Ali, na-aresto na nga ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation ang isang babaeng negosyante na nang-iiskam umano sa mga retiradong sundalo at maging mga byuda. Hindi na nakapalag ang babaeng ito matapos arestuhin ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation sa isang entrapment operation sa Quezon City. Kinilala ng NBI ang suspect na si Dominga Mejia, may-ari ng DS Mejia Documents Facilitation Services. Inireklamo siya sa NBI dahil sa illegal investment scheme. Ang mga biktima niya, retiradong opisyal at personnel ng mga sangay ng armed forces at biyuda ng mga sundalo. Sabi ng mga biktima, pinangakuan naman sila ni Mejia ng 10% ng kita mula sa sabilitang investment. Yun po, yun naiiwan na lang po sa akin talaga. Yun na lang po talaga eh. Kaya naawa po ako sa wife ko kasi nangako ako na may retirement ako eh, money. Ang problema hindi ko na naibigay. Kaya medyo kami ngayon sa mga payments. Ngayon po nag-a-apply ako ng trabaho. Supposed to be retired na ako eh. Pero pinipilit ko po ngayon magtrabaho. Kwento ng isa sa mga biktima, sa unang 2 buwan, nagkatanggap umano siya ng pangakong interes. Pero sa ikatlong buwan, wala na at palagi na lang itong nagdadahilan sa kanila. Sabi ng NBI, nasa 20 milyong piso ang kabuang halaga ng naiskam ni Mejia mula sa mga biktima. The company is not authorized by the Securities Regulation, our SEC, Securities and Exchange Commission, to solicit investment. So hindi protected yung kanilang investment to the point na na-scam sila. Nakakaawa po dahil ito ay hard-earned money nila. Maaaring maharap siya sa paglabag sa Republic Act 11765 o Financial Products and Services Consumer Protection Act at estafa. Tumanggi naman magkomento ang kampo ng suspect. Sabi ng abogado niya, sa korte na lang sila sasagot. There is no investment scheme dito dahil wala yung any element of the na sinasabi niya sa mga provision na mayroong investment fraud. Payo naman ng NBI sa publiko, verifikahin munang mabuti kung lehitimo ang isang kumpanya bago ipagkatiwala ang pinaghirapang pera. Balik sa inyo dyan, Ali. So itong nahuli na itong babae na ito na dito sa illegal investment scheme na ito, anong maaari nating ipayo sa kanila? Kasi wala siyang lisensya mula sa Securities and Exchange Commission. So bago mo ibigay yung iyong pinaghirapang pera, may hihing ka muna ba na pakitaan ka ng lisensya mula sa SEC, ganon, para patunayan na rehistrado yung binibigyan mo ng pera mo? Ali, sabi ng NBI, pwede naman daw mag-check online para malaman kung lehitimo talaga itong investment company na ito. Ang naging problema lang, Ali, dito sa mga biktima na ito, yung babae kasi na may-ari ng kumpanya na sinasabing nang scam umano sa kanila ay biyuda rin ng isang retiradong sundalo. Kung kaya talagang agad din silang nagtiwala. Marami yung mga biyuda rin ang nagtiwala sapagkat kumbaga same circle lamang sila. Oo, malaki yung nakubra niyang pera, nasa milyon. Ano ang sinabi niya? Yan ba ay nalustayngan niya? Meron bang may chance ba na may maisole dito sa mga taong niloko niya? Wala silang inaamin actually, Ali, pero sabi ng NBI, pipilitin daw nilang matulungan yung mga biktima na mabawi yung kanilang nawalang pera. Ang sistema kasi niyan, yung mga biktima ay kinakausap sila, kinukumbense sila na yung kanilang mga na-loan, yung kanilang pensyon ay i-invest sa kanyang kumpanya na lending company ito. So, pinapangakuan sila na yung i-invest nila, kikita yan ng 10% monthly.
ang nangyari, yung iba, 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, nakatanggap sila nung pangako sa kanila na interest mula doon sa ininvest nila na pera na pinapaikot doon sa lending company na yon. Pero ang nangyari, makalipas yung ilang buwan, wala na silang natatanggap at kapag nanghihingi raw sila, kung ano-anong dahilan yung ibinibigay sa kanila. Meron naman daw isa na binigyan siya ng cheque, pero ang sabi sa kanya, yung cheque na ibinigay sa kanya para sa interest niya, yon ay wag naman daw niya sanang kumbaga i-encash sa bangko at para daw mapaikot pa nila yung pera. So ganun yung nangyari, puro pakiusapan, dahil nga may tiwala sila. So hinahayaan naman nila, kaya lang umabot na raw ng halos 1 taon na ganun at ganun yung nangyayari at nalaman nila mula sa iba pa nilang kasamahan at kakilala na ang dami na pala ng naloloko na to. Kaya nagsama-sama sila na humingi na ng tulong sa NBI. O bilang huli na lang, Mads, yung bang sinampang kaso sa kanya, makakapagpiyansa ba? Bailable o non-bailable? Yan ang aalamin natin, Ali, kung pwede siyang makapagpiyansa sapagkat sa ngayon ay hawak pa siya ng NBI. Okay, may aral sa ulat po ni Madeline Villar Muratillo, nag-uulat live.